Reading how I love to proclaim it, reading by the blood of the Lamb, reading through His infinite mercy, His child and forever I am. Reading by the blood of the Lamb, reading, His child and forever I am. Reading and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Reading by the blood. His child and forever I am. I know I can be in this beauty, the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps. Redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, His shouting forever I am. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for thee. Was in the garden, He prayed not my will on high. He had no tears for His own grace, but sweat drops of blood for I. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Ransom glory, His face I ever shall see. Tell me my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How is my Savior's love.
Mayong aga, good morning gid sa tanan kag subong is Sunday. Panahon nga simba kita sa aton Ginoo, sa aton Dios pinagi sa pagtuon sa mga pulong. Kag before we dive into that mauturan, ako i-announce nga kung itugot sa Ginoo, mga believers church, start na kita sa pag-congregate. Maybe kung itugot sa Ginoo next Sunday, dito na kita sa Altachiera, sa lugar nga sa diin ginhatag sa Ginoo nga magatipon kita. Na interrupt ang aton pagtipon dito tungod sang crisis nga nag-abot sang ECQ or lockdown na gin-implement sa aton gobyerno para ma-avoid ang spread sang coronavirus or sang COVID-19. Kag pasalamat kita mga utoran nga locally diri sa aton lugar it was handled by our government official so well nga medyo na-prevent gid man ang pag-spread sang among nga virus diri sa atong lugar, no? So pasalamat kita sa atong mga officials nga nagpulaw-bugtaw sa pagdihon sa mga pamaagi, especially sa aton national government, sa leadership sa aton presidente, President Duterte. Kag it's time nga magpadayon gihapon kita sa pag-pray sa aton mga government officials. Okay? So sa subong kabalo kita nga sa GCQ, sa protocol sang GCQ ang mga 20 paidalom nga nagapaidaron ng mga katawhan, still mga turan, hindi sila allowed to roam around the city without masilitayon sang importante gid nga rason nga magagwa sila sa ila balay. Subungan ng mga elderly, no? 60 to above, 60 above nga pangidaron. So may damo nga naga-complain. There are masiling naton nga mga senior citizen above 60s nga naga-complain. Sa una, pag-implement sini daw wala man sila naga-complain, karon daw may mga complain na ina-post sa social media. But Christians, no, believers, true believers of Christ, let us think 10 times before we repost, no? Kung na pala maka-glorify sa ngalan sa aton Diyos, sinang aton mga gina-repost dira sa social media. Magsili kita, may mga jokes, may mga kaladlawan, it seems daw ma-entice kita sa pag-post sa atong wall dira sa Facebook, pero mga uturan, sa nasiling ko na, aton gid pangamuyuan, pinsaron, sang napulo ka beses, kung inabala nga mga naka-post dira, dapat naton i-post because mga uturan, we bear the name of Christ. We bear the name of Christ. That is why it is important. Whatever ma-post naton sa aton Facebook wall, mga kuturan, naga-reflect ina, pag naga-apekto ina sa ngalan ni Kristo. Because we, believers, members of the church, of this dispensation of grace, no? We are part and member of the body of Christ, and we bear the name of the Lord Jesus Christ. Okay? So, di kita magdugay. And by the way, thank you so much for those who watch sa atong na Bible study, Rightly Dividing, dispensational Bible study every Fridays night. Kag salamat sa inyo paghatag sa inyo time sa pag-upod sa atkon sa mga kauturan sa pagtuon sina. Kag salamat nga madamo sa mga kauturan bisan pa ara sagwa sa atong country. Padala sang ila comment kag support sa sininga buluhaton. Kag salamat sa encouragement sa mga comment nga magpadayon ini nga buluhaton aton Bible study, Rightly Dividing, dispensational Bible study every Friday night. May mga kauturan nga sa ibang nga lugar, sa Cebu, sa Luzon, outside the country, Mindanao nga may balos ang ila nga pagsuporta kapag watchman online sa sinang abuluhaton. Kag ipadayon ninyo nga i-pray ina magapadayon
nga God will supply sa aton mga kinahanglanon, about sa aton nga time, kag help mauturan nga makabadayon kita sina nga buluhaton sa pagdala sang kamatuoran pinagi sa pagtuon sa Bible as instructed sa 2 Timothy chapter 2:15, to study, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay? So, hindi na ang topic natin sa sininga Sunday. Then, mga uturan, I would like to encourage you to open your Bible with me, mga uturan, in the book of 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. And I would like to talk to you about a life that reflects the gospel. This morning, I would like to talk to you about a life that reflects the gospel. A life that reflects the gospel. Lagi na itong makita diri mga uturan sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. So, if you have your Bible with you, mga uturan, please open it and read it with me, mga uturan, sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. So, I will start reading. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the Lord of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostles. I speak the truth in Christ, and I lie not. I am teachers of the Gentiles in the faith and verity. Let us pray. Amay Lord nga balaan sa sining aga, we submit ourselves, O God, sa imo nga gahom, sa imo nga authority. Kay Lord, kabalo kami nga hindi kami ang tag-iya sining amon kabuhi. Imo ini ginbayaran dito sa cross sa Kalbaryo. Gani Lord, ini nga kabuhi nga may ara kami, ara sa imo disposal. Kaya nagapangamuyo kami o Ginoo, ang imo will sa siningaga, mangin matuod, kag matabo sa amon mga kabuhi. Kabalo kami, it is your will, O God, na makatuon kami sa imo pulong. Kag ma-apply namon, makita namon, ang amon mga obligasyon bilang isa ka members ng body ni Christ, may ara kami buluhaton, and that is to participate sa buluhaton sang Ginoo, sa desire sang Ginoo to save all men. Kagkabalo kami, O God, Lord, nga ina nga pamaagi, paagigid lamang sa pagkapatay sa iabugtong anak dito sa cross sa Kalbaryo, pagbayad sa among mga sala, kag Lord, na kami nga mga nagtuo sina nga mayong balita, magakabuhi properly sa sining kalibutan nga sa diin amay Lord, makita sa mga katawhan nga nagalantaw sa bugos na kalibutan ang kabuhi sa mga Kristohano, sa mga believers. Kag sa diin ini nga kabuhi maga-reflect, Ginoo Lord, sang gospel, maga-reflect sang desire nimo nga ang tanan nga mga katawhan makalabot sang kaluwasan kag makahibalo sang kamatuoran. Akong ginatugyan sa imo ini nga bulaton, ini nga worship service sa siningaga online, in Jesus name. Amen. So mga uturan, ato nabasa diri sa sininga verse, kag kung aton actually tun-an ang book of Timothy, no? Makita naton nga ang theme, and ang theme sang sininga book is the desire of God to save the world. No? Ang desire sang Diyos, ang handom sang Diyos
nga maluwas ang tanan sa kalibutan. Amoy na ang desire sa Dios. Kagabalo kita mga kauturan, that the means that the world will be saved, mga kauturan, is only by the death of His dear Son, Jesus Christ. Sa kamatayon, paagi sa kamatayon, siya bugtong anak dito sa krus sa Kalbaryo, wala na sang iban pa nga pamaagi nga sa diin ang Diyos magaluwas sa mga katawhan sa sininga kalibutan. Kundi sinagid lamang nga pamaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ginpasan niya ang sala sang bugos nga katawan sa kalibutan, agud kita nga makasasala, mangin righteous sa tubangan sang Dios. Kung sino ang magatuo silang ginbuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, makaangkon sang kaluwasan sa iya kalag, kag hindi na siya magkadto sa impyerno. Gani kita mga kauturan nga mga nagtuo sina, kita nga mga nagsalig sa mayong balita, sa gospel of salvation of the grace of God, mga kauturan, nangin parte kita sa sininga buluhaton nga sa diin madispense ang grasya, madispense, mawaragwag ang mayong balita sa sininga panahon sang grasya nga sa diin kabuhi kita mga kauturan. That is why mga kauturan, it is crucial for us to live properly. To live a life that is proper in the eyes of the watching world na nagatanaw sa aton mga kauturan. The way we act in this world is very important, mga kauturan. The way we act with our families, the way we act at work, the way we act at school, kung kamo, kita mga estudyante pa, the way we act even on social media, mga kauturan. Sa nasiling ko na kagina, aton tanawon, aton estudyuhan, aton pangabuyuan, aton pinsaron sa madalom, ang mga butang, nga aton ginapost dira sa aton social media, sa aton wall, sa aton Facebook, or ano man ina, Instagram, or Twitter, mga kauturan, nga aman. Because ina, mga kauturan, it's either makapamaayo sa ngalan nga aton ginadala, or makapalain sa ngalan nga aton ginadala. No? Kabalo kita that the name that we bear is the name of our Savior, Jesus Christ. That is why, mga kauturan, every time nga magkabuhi kita nga improper, always, anong balang ginahambal nga nila sa kalibutan nga babatian naton? Kristohanon man ay hana siya nga amo nang kabuhi niya. Nga man, because of the name of Christ. Amoy na atong ginabear, amoy na atong ginarepresent, mga kauturan. Our lives, meaning this, mga kauturan, our lives must always be a reflection of God's desire to save the world. Our lives, mga kauturan, must always be a reflection of God's desire to save the world. Meaning this, mga kauturan, in every way, our lives must always be a life that reflects the gospel. Tawag lang magturan kung anong ginhambal ni Paul kay Timothy, mauturan dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 14. Atong katuan mauturan 1 Timothy chapter 3 verse 14. Silinya dire, these things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Mauturan, amo kita sina nga mga believers, nga members ng body ni Christ in this dispensation of grace, we are ground and pillar of the truth.
Dapat mga kauturan, ang atong pagkabuhi, the truth of God, mga kauturan, can be seen sa aton nga pagkabuhi sa mga tao that surrounds us, mga kauturan, so that the gospel, mga kauturan, will be reflected the way we live. So, amo na mga kauturan, no? So, in this passage, mga kauturan, in this text nga aton ginbasa, makita natin mga kauturan in verse 1, no, the means kung paano kita makalabot sinang pagkabuhi nga naga-reflect sang gospel, nga naga-reflect sang desire sang Dios nga magkalaluwas ang mga katawan sining kalibutan. And in verse 2, mga kauturan, makita natin in second part sang verse 2, makita natin dira the four characteristics ang siling naton sang kabuhi, mga kauturan, no, that reflects the desire of God to save the world. There are four characteristics, mga kauturan, na makita natin dira sa verse 2 that reflects sang masiling naton a life that reflects the desire of God to save the world. Then, mga kauturan, makita natin in verse 5 to 7, mga kauturan, the contribution of God. What God did, mga kauturan, to make this desire of Him possible for all men to be saved. Kung anong ginhimo niya, mga kauturan. So, sila niya, diri mga kauturan, in verse 1, sila niya, I exhort, therefore, that first of all, pwede natin ganin ni autoran, ihambal mo sini. First of all, I urge you or I exhort you, meaning, mga kauturan, there is an urgent need, mga kauturan, to do these things. There is an urgent need to do these things. Sila ni Paul. First of all, sila niya, what are these things that need to be done? Sila niya, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So, mga kauturan, you may say, mga kauturan, that this verse is about prayer. No? Masiling kita guro nga, ini nga verse is all about prayer. No, mga kauturan. Yes. No and yes. Why? Yes, mga kauturan, because this speaks about prayer. But the prayer, mga kauturan, that Paul instructed us to pray in this verse 1, mga kauturan, is only the means, mga kauturan, to come to an end. Pamaagi lamang ini, agud malabot naton, mga kauturan, ang butang nga mangin participant kita sa paghimo sang desire sang Dios, mga kauturan, nga maluwas ang mga katawhan. No? So sila niya din, I exhort therefore that first of all, natawag mga kauturan, supplication. Meaning, mga kauturan, kinahanglan naton nga magbeg. Supplication means, mga kauturan, we have to beg and to plead God, mga kauturan, sa aton nga pagpangamuyo, prayers, that is general prayer, mga kauturan, no? Nga magbalik-balik kita, magpadayon kita, nga mingin persistent kita sa pagpangabay sa Dios, sa pagbeg sa Dios, Ginoo, sa pagplead sa Dios, mga kauturan, nga siniya dire, mga kauturan, prayers and intercessions and giving of thanks be made for all men. We have to beg, we have to pray, we have to intercede, mga kauturan,
And we have to give thanks to God, mga kauturan, for all men. Mga kauturan, hambal diri, for all men. So mga kauturan, sa sinibalang nga time, nakita ko kung daw ano kabudlay sa mga tao, bisan pa sa mga Christian, to pray for their government officials. There are people, mga kauturan, masilin natin, that instead of praying for their barangay captain, for their councilors, mga kauturan, they keep on nagging and speaking, tearing the lives of their government officials. Nga man, mga kauturan. Because of discontent, mga kauturan. Mga kauturan, hindi amo inang ginhambal sang Dios sa aton para nga sa diin mangin participant kita sa desire sang Dios nga mga katawhan maluwas, mga kauturan. Hindi amo inang gusto sang Dios sa aton, kundi i-pray naton, pangamuyuan naton, bisan ang aton mga government officials, mga kauturan, ayhan may mga sala sila nga nahimo sa pag-distribute sang SAP, mga kauturan, apang hindi na rason para nga gubo na naton sila, yaw-yawo na naton sila, mga kauturan, but instead, siling diri man sang verse, we have to pray for all men. Kag hindi lamang basta sa upod sa aton general prayer, but mauturan sa aton supplication, sa aton nga pagpangabay, sa pagbeg, sa pagplead sa Dios nga ang aton ginapangamuyo mahatag. It has include them. How about ang aton mga silingan? Daw hindi kita maayo sa aton mga silingan. Apang siling sang Dios mauturan tandaan tigini. Kung ikaw ya akig sa imo silingan, apa ang Dios palangga sang Dios ang imo kasilingan. How about ang akon kaupod sa trabaho, nga ginaguba ako, ayan ikaw hindi makahimo magpalangga sa imo upod sa trabaho, apang tandaan mo gini nga si Kristo na patay sa Kalbaryo, upod sila, nga upod mo man sa trabaho. That is why mauturan sila ni Paul, prayer, supplication, prayers, and intercessions, and giving of thanks be made for all men. Not some, but all men. Sinadiri, for kings, for presidents, for governors, for senators, for congressmen, for all that are in authority, that, the reason why we should plead God in prayer, and why we should intercede God in prayer. Intercession means praying in behalf of them, mga kauturan. We should say a prayer in behalf of them, mga kauturan. Why? The reason for that, silinya di maturan, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. That is the aim. That is why Paul exhorted us to pray. That is why Paul urged us, first of all, to pray a supplication prayer, a general prayer, an intercession prayer, and a thanksgiving prayer for all men, and for the kings, and for all that are in authority, so that, this is the reason, mga kauturan, so that we, the end of that prayer, mga kauturan, the one who will benefit of that prayer that we are praying to God, kita man mismo. Nga man, sila ni Paul, mga kauturan, that, sila dire, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. But sila nga, mga kauturan, as we pray to God, pleading for God, begging for God, mga kauturan, to grant our prayers, mga kauturan, God will facilitate through these government officials, through these
people, mga kauturan, that we believers, the church, mga kauturan, of this dispensation of grace may have a what? A peaceable life. Through our prayer, God will facilitate, mga kauturan, and grant us what? A peaceable, quiet, ano ba yan? Godly, and honest life before the world that is watching us. Mga kauturan, amoy ini mga kauturan, makita natin mga kauturan in this second part of verse 2, the four characteristics of life, mga kauturan, that reflects the gospel. First of all, mga kauturan, siling niya, ipangamuyo nyo, ibeg nyo, even sa general prayer nyo, sa inyong intercession prayer, sa inyong giving of thanks prayer, ipangamuyo nyo ang mga tao, tanang na tao, ang mga persons in authority, that through your prayer, God will facilitate and will grant you a life that is quiet, that is peaceable, that is godly, and honest life. Mga kauturan, you want a godly life? Mga kauturan, you want a quiet life? You want a peaceable life? A peaceful life? Mga kauturan, an honest life? Mga kauturan, hindi ina mag-aabot, mga kauturan, kung hindi mo ina pagpangamuyuan, hindi mo ina i-plead, mga kauturan, because you are surrounded by people, by the unbelieving people, mga kauturan. And it is only through prayer, mga kauturan, that life na kinahanglan naton, mga kauturan, so that we can participate in God's desire to save the world, mga kauturan, is to pray for them so that the Lord God will grant our prayer, mga kauturan, and facilitate a peaceful life through them, mga kauturan. Pinagi sa ila. So, four characteristics, mga kauturan, sang kabuhi that reflects the gospel, that reflects the desire of God to save the world. Number one, mga kauturan, first, makita natin sa ano sinidire, that a life, meaning, mga kauturan, a quiet life. Ano pala ang quiet life? Yung siling din ni Paul. A life that is quiet. Mga kauturan, in this verse, mga kauturan, verse 2, makita natin ang una nga duha ka karakteristik sang kabuhi na sa diin, mga kauturan, makaparticipate kita sa paghimo sang buluton sang Dios, sa pagluwas sang kalibutan, mga kauturan. Makikita natin ang duha, mga kauturan. Ang una nga duha is, pasilin natin, is the loudness or the volume sang aton nga kabuhi, mga kauturan. Ano ba kagahod ang aton kabuhi? It is an adjective, mga kauturan. It describes sang kagahod sang aton kabuhi nga mabatian sa mga katawhan sa sining kalibutan. Ang duha, mga kauturan, ang godliness and honesty, mga kauturan, naghambal ina na tungod, it is a noun, mga kauturan. And it speaks of the tone sang aton kabuhi, sang tuno sang aton kabuhi, mga kauturan. So sila niya diri, a quiet life is essential or is crucial in our participation, or crucial so that we can reflect
the desire of God to save the world. So, what is quiet life? Kauturan, it is an external quality sang aton nga kabuhi, kauturan nga ginakabuhi sining kalibutan. Kauturan, siguro mas madali na akong ma-explain ini kung akong ini-explain sa inyo what is the opposite of quiet life. No? So, quiet life, the opposite of it, mauturan, is a life that is seeking the attention of people. Amoy na mauturan ang opposite sang quiet life. Ang kabuhi nga nagapangita or mas natin attention-seeking life. Nga ang mga tao halos nagatanaw, nagapanilag na lang sa imo nga kabuhi mauturan, meaning attention-grabbing life. Nga mga tao nagalibog sa pagtanaw sa imong kabuhi, kung ano ang nagakatabo sa imong kabuhi, ang kabuhi nga puno sang drama, kabuhi nga puno sang chaos mauturan, amo ina ang opposite sang quiet life. No? Sinede rin maturan, isa nga kinahanglan naton so that we can participate, so that our life will reflect the desire of God to save the world is a peaceful life. No? Peaceful, maturan, is an internal quality of life. Meaning, you are calm inside. And because you are calm inside, you have peace inside, your life outside will be quiet. Ang minabot silingon maturan. So, the opposite of peaceful life, mga katuran, is life filled with controversy. Mga katuran, siguro, common ini makita natin sa atong society, no? Ang life, ang kabuhi sa mga artista, puno sang kontrobersiya. Hindi na lang ako mag-mention, no? Ginkasalang, mention ko na lang, ginkasalang si Sarah Geronimo, mga katuran, na puno sang kontrobersiya, kagamo sang away, nila sang iya nga iloy. That is life, mga katuran, that has no peace. That is life that is opposite of peaceful life. Puno sang kontrobersiya. Alos tanan nga tao matuon ang attention sa imo. Amoy na ang kabuhi nga opposite sang peaceful life, mga katuran. No? Kabuhi, mga katuran, nga puno sang chaos. Problema dito, gutom ayhan ang ginadala sang iban, mga katuran, nga man, puno sang kontrobersiya. Kabuhi nga puno sang drama. Mga katuran, namiang kita ko kisa sang drama, latabla. Nga nagsikat ng ABS-CBN. Because ang ilang mga drama, ano to nga mga drama, mga katuran? Ha? May harapan na sa una, ano ganito? Ano itong asawa, ano man? Ex-wife. May ano-ano din ang mga drama. Mga drama nga man naghahatag sang friction sa kabuhi sa mga tao. Kung wala na gani isang friction, kita mismo magahimo sang friction nga sa diin mga katuran, ang mga tao mapilitan nga maglantaw sa ato mga katuran. Apang ang question nga nagasulod sila utok, diin bala ang ila Dios. Nga nagaamo sila sina. Nga hambal nila Kristohanon sila. Nga hambal nila luwas na sila. Nga amoy ng kabuhi. Ano ba lang ila Dios? Mga katuran, amoy na ang kabuhi, sang kabuhi nga opposite sa peaceful life, mga katuran. Kag ina nga kabuhi, mga katuran, hindi makahatag glory, hindi makahatag himaya, hindi makareflect sang kabuhi
sang desire sang Dios mga turan nga ang mga katawhan maluwas. Mga turan kung amoy ng kabuhi mo puno sang drama, ang makatan-aw sang kabuhi mo siling. Hindi na lang ko makristohanon. Subong pa lang gani nga hindi na ako kristohanon, puno na sang drama ang kabuhi ko, puno na sang kontrobersiya. How much more pagid gali nga magkristohanon pa ako? That is why mga turan, instead of life that reflects the gospel, mga turan, ang kabuhi naton nangin opposite. Mga turan, I would like to quote sang isa ka hambal, sang isa ka unbeliever. Siling niya, I like your Christ, but I don't like you Christians because your life that does not act like your Christ. That was Gandhi, mga kuturan. Amo na iyang pagtanaw, mga kuturan, sa kabuhi sa mga Kristohano. Apa mga kuturan, siling niya din mga kuturan ni Paul, dapat ang kabuhi nato nga Kristohanon, nga believers sa sining dispensation of grace must be characterized by quietness, by peaceful living, godly living, and honesty. Mga please, very quickly, mga 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. Sabi niya diri, and that ye study to be quiet. Sabi ni Paul, mga instruction siya sa believer dito sa Thessalonians, mga and that ye study to be quiet. Learn to be quiet and to do your own business. Mga hindi na bala intrahin ng trabaho sa mga kapitan kung anong trabaho nila. Hindi na bala intrahin trabaho ni Presidente, mga Damo gusto mas maalam pa sa Presidente. Amo nang gagamo. Kag mga natabo, mga nagagrab sila sang attention, nagasik sila sang attention. That is why, mga ara naman sila sa limelight. Because that is the life of a life, mga that is not peaceful. Amoy ng kabuhi, sang kabuhi nga walay kalinong, mga kuturan. Puro kontra sa gobyerno. Sige, nagalaway sang ipanghatag sang gobyerno. Sige, reklamo kung hindi matagaan. Pamangkot ko sa imo, nga nagutuman ka subungaw. Kung Kristohanon ka, nagutuman ka subungaw nga crisis. Kasi wala. Learn to be content. No? Sino dire? And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands. Ang problema sometimes, mga kuturan, nga hindi kita makakabuhi sang quiet and peaceful life, mga kuturan, because ang atong pagkatamaran. Because sa pagkakutso-kutsira natin, mga kuturan, kutso-kutsira, mga kuturan, nga man, sila niya, diryo, and to do your own business. Do not mind the business of others, mga kuturan. Mind your own business, to do your own business, and to work with your own hands. Magtrabaho ka. Kung kisa mo na nga puno sang kontrobersiya ang aton panimalay, gakagut man ang aton panimalay, nga mabutang kita sa limelight, mahuyan ang ngalan nga aton ginadala, diin na balang ila Diyos, Diyos man ay nila manubuhat sang tanan, nga nakagutman sila, nga way sila tiligangon, and therefore, there is no quietness in our home, there is no peace in our home, sungod sang atong katamaran. Kaya way kita nagaubra, busy bodies lang kita, dapat magtrabaho kita, makuturan ng tawabla, siling sa iban.
Sang sini nga COVID, nagutuman kami, why na kami obra? Sang wala pa ang COVID, anong ginaobra mo? Nag-obra ka? Mangita ka sang palangitanan mo? Kung nakakita ka man, gintago mo bala? Ginsupot mo bala para sa crisis? O gininom mo lang? O gingarnat sa mo lang sa way sang pulos? Karon basulon ng gobyerno kung magutom ka kay nag-abot ini nga crisis. Gusto bala ni isang gobyerno ang crisis ngini? Makuturan nga sometimes there is no whiteness in our home, there is no peace in our home tungod sang katamaran sang tao na wala ka obra makuturan, wala nagaobra makuturan. Makuturan, this is godliness makuturan that we should work and mind of our own business makuturan and to work and to go home, love your family, and worship God. Provide your family, mga kuturan, sang kinahanglanon nila, then you will have a quiet and peaceful life, mga kuturan, nga maka-reflect sang kabuhi, maka-reflect sang gospel, maka-reflect, mga kuturan, sang desire sang Diyos, nga ang mga katawhan maluwas sa sining kalibutan. Sino mga kuturan? In verse 12, that ye may walk honestly toward them that are without. Mula akong kisabala, why we cannot walk honestly to them that are without? Because sang kakulangan ta. Kaya nga hindi kita mag-obra sang tarong. Hindi kita mga buhi sang tarong. Kung may obra kita, abusuhan ta. Kung piyaran kita, saligan kita sang aton amo sa isa ka trabaho, abusuhan ta, kawatan ta pang aton amo. Di na mo matabo. In return, mapusar ka, there is no peace and quietness sa imo kabuhi. Then, mga kuturan, anong makita sa mga katawhan nga natanaw sa imo, may Diyos ba na yan na siya, nga mo lang ginhimo niya? Instead, nga ang imo kabuhi mag-reflect sang desire sang Diyos, nga maluwas ang mga katawan, mag-reflect sang gospel, anong matabo mga kuturan? Manging kahuyuanan sa ngalan sang Diyos nga imo ginadala. Yeah, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Makuturan, Aryo, the Word of God is very explicit, makuturan, that tells us that for us to live a quiet life, a peaceful life, makuturan, that lack nothing, of nothing, hindi kinahanglan maging manggaranon kita, Hindi kinahanglan maging milyonaryo kita. Sila diri, work. Work. Ngaway kaya. Apamangkot, gobra ka? Why ka work? Busy bodies ka lang, mayo ka lang sa barkada, mayo ka lang sa grupo-grupo, apang wala ka gobraan, grupo-grupo, barkada, makuran, is not godly life, makuran. It's not a godly life. Ara dira ang tanan nga kalukuhan, ara dira naga ginakonsib, ginabusong, kag hasta mataw ang tanan nga kalukuhan sa barkada, sa bodies, busy bodies, mga kuturan nga ginatawag. 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. 2 Thessalonians mga kuturan, chapter 3 verse 11 to 12, sila niya, For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all. Mga kuturan, if you are a Christian and you are not working at all, mga kuturan, nga able ka pa man, makasarang ka pa man magtrabaho, mga kuturan, hindi ka pa man disable, way pa man mautod ang tiil mo, way pa mautod ang kamot mo, way ka pa mabulag, mga kuturan, but you are not working, you are walking disorderly. Sila niya, mga kuturan, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all. Why nagiging ka trabaho? Kapasagod na lang. Sila niya, working not at all, but are busy bodies. Yun, barkada lang obra.
Tungga-tungga lang obra. Ha? Kutso-kutso. Istorya-istorya. Tambay-tambay lang ang obra. Sinya, if you are a Christian, nga mo kasi na, you are walking disorderly. Verse 12, sinya, now them that are sure, now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Okay, listen to that advice, mga kauturan. So that you will have a quiet and peaceful life, mga kauturan. Sinadiri, you have to work. That with quietness they work and eat their own bread. Kauturan sa tuod lang, if you are able, tapos way kayo katrabaho, dapat hindi kayo pakanon. Tawag lang. Eat their own bread. Dapat ubra kaya para makakaon ka. Then, mga kauturan, it will greatly contribute for you to have a quiet and a peaceful life. Nga sa din, mga kauturan, needed, crucial, mga kauturan, in your participation sa imo kabuhay, mga kauturan, to reflect the desire of God, mga kauturan, to save the world. Makasiling ba lang mga tao, ay kanami sinayang kabuhi, kadto siya sa obra, na-providean niya mayo yung pamilya, daw ay kagidsilingan, nagapangkulam na sila, no? Kaya masiling ka ba nga, masiling ang mga tao nga, daw wala sila ginakulang, no? Kaya nga man, nag-obra kaya mo. Puli sa balay, pakita ang pagpalangga sa pamilya, kag mag-worship sa Diyos, mga kauturan, upod sa pamilya, upod sa mga kaanakan sa Diyos, upod sa mga believers in this dispensation of grace, mga kauturan. Then sila niya, thirdly, mga kauturan, sila niya din, a life that is characterized by peaceful living, quiet living, mga kauturan, kasi natin godly living. Godly. Sila niya din mga kauturan, in verse 2, sila niya, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness. Meaning, mga kauturan, if we live godly, a life that pursue holiness, a pious life, mga kauturan, that kind of life, mga kauturan, will reflect the gospel, will reflect the desire of God to save all people, mga kauturan. Godly life. What is the opposite of godly life? Mga kauturan, tandaan ini. The opposite of godly life is life in the flesh. Hinabalang kabuhi nga imo lang tanan, kaayuhan ang imo ginaisip, ang ika satisfy lang sa imo unod, sa imo lawas. Why kaya labot kung anong matabo sa iban, why kaya hindi kaya concern sa matabo sa iban, sa kaayuhan sang iban, as long ang imo ya flesh na satisfy mo, that is a life that is opposite to a godly life. Ano yung mga kauturan? Nantawa lang mga kauturan sa sinyo. Sining panahon sang crisis nato. Damo kita Christians, mga kauturan, nga nakita sa pagkabuhi sa ila mga unod, mga kauturan. Sa pagkabuhi, sang kabuhi nga hindi godly. Forcing their members to come to church, putting their members in danger, mga kauturan, kay nga man. Mga kauturan, kung di ka mo magkadto simbahan, paano na lang subong ang tithe? Paano na lang offering? Paano na lang maka-operate ang church?
Paano na lang ipamakal ni pastor? Paano na lang ipangumpra ni ma'am? Di ba? That is all about flesh. Not concerned to the safety of their members. Mga turan, mga ginahipo na naton. Aton lang rason that we have, sang ginasili naton, separation between the church and the government. Mga kuturan, the government right now is not against our gathering. The government right now is not against our gathering in one place, mga turan, to worship our God. But we have an enemy that cannot be seen right now, mga turan. The COVID-19, mga turan. That is why, mga turan, if you are godly, mga turan, you have to exhort your members, mga turan, to stay at home. Why? Because roaming around, mga turan, gathering in masses, mga turan, will put them into danger of having contracted, mga turan, or contracting the virus. Mga turan, natabra? Ngalan, para lang masatisfy, mag-gratify ang aton flesh, mga turan, amoy ng kabuhi that is ungodly. That is opposite sang ginasilinga godly living or godly life, mga turan. Pious that pursue holiness, mga turan. Kabuhi nga makalipay lang sang gina-enjoy sang aton flesh. Regardless kung ano man ang matabo sang iban, mga turan, para lang nga matuman naton ang aton mga hando, mga turan, bisan mabutang na sa lang-ala ang kabuhi sang iban, mga turan, kay amoy na ang kinahanglan sa aton flesh. Nang hindi na kita honest, mga turan. Ha? Mga turan, ini nga mga butang, ini nga klase sang kabuhi, peaceful, quiet, godly, and honest, mga turan. These are the things or the kind of life that God requires for us, mga turan, while participating in His desire to save the world. Amo niya klase sang kabuhi, mga turan. Ang gina-require sang Diyos sa aton, believers of this dispensation of grace, members of the body of Christ, nga dapat naton ikabuhi, samtang kita nag-participate sa desire sang Diyos sa pagluwas sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Are these things, mga turan, my question is this, are these things too hard for us? Ini ba lang mga butang, mga tuhan, to live peaceably, to live quietly, to live a godly life and an honest life? Are these things are too hard for us to do, mga turan? So, mga turan, the next verses, mga turan, will give us a glimpse, mga turan, what God did, mga turan, for this purpose, for His desire to save the world. Ang makita natin, mga turan, and let us compare what God is requiring from us, mga turan, and let us compare it to what He did, mga turan, so that His purpose, His desire to save all people, mga turan, ma-compare na ton. Ang butang ba lang gina-require sa ating mga turan, too hard for us, sa ginhimo sang Diyos, para lang maluwas niya ang kalibutan, mga turan, ang mga katauhan sa kalibutan. Mga turan, verse 5. Kasi niya, verse 6, mga turan, nato na verse 6, sila niya, who gave Himself. Mga turan, amuning ginhimo sang Diyos. He gave Himself. Ano po silingon ni Paul, mga turan?
sa pagsulat niya sini o sa paghambal niya that who gave himself. Past tense, makuturan. J-A-V-E. Gave. Busilon, ginhatag niya ang iya kaugalingon. Makuturan, it speaks, makuturan, the death of Christ on the cross. Meaning, makuturan, ang ginhimo sang Diyos, makuturan, para lang nga matuman niya ang iya desire nga maluwas ang mga katawhan halin sa ilang mga sala, makuturan. Wala na sang iban kundi ginhatag niya ang iya bugto nga anak, makuturan, dito sa cross sa Kalbaryo, agud sa pagpasan sang sala sang kalibutan, agud kita mga sasala, mangin righteous sa mata sang Dios, makuturan. Amo nang ginhimo sang Dios. He gave His only Son. Jesus Christ gave His life a ransom for all. Para tubson ang tanan, mga katuran. No one can do that, mga katuran. Why? No human being can do that, mga katuran. Meaning, mga katuran, ang gina-require sa aton sang Diyos, mga katuran, are too small, mga katuran, compared to what God did, mga katuran, para lang maluwas niya ang bilog nga kalibutan. Ang gina-require lang niya sa aton sang Diyos, mga katuran, hindi gid mabudlay para gid gihapon sa aton kayuhan to live a quiet life, to live a peaceable life, to live a godly life, and to live an honest life. Amo lang inang gina-require sang Diyos sa aton, mga katuran, so that we can reflect His desires, mga katuran, to save the world. Compared to what He did, mga katuran. He gave His only begotten Son. His dear Son, mga katuran, to die on the cross, mga katuran, to be a sacrifice on the cross for our behalf, mga katuran. Mga katuran, think about it, mga katuran. Ano ang naagyan ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo? Nga siya nga wala sang sala, nangin makasasala, para kita nga makasasala, mangin wala sang sala. Why isang makahimo sila, mga katuran? Nga isa ka tao, nga isa ka Diyos, mapatay para sa isa ka walay pulos, wretched human being, mga katuran. Apang ginhimo inasang Diyos, mga katuran. Buti nga, mga katuran, compare to that, mga katuran, why gani sa isa ka liso sang, ano man, mais, ang imo gimbuhat, ang gina-require sang Diyos sa imo, compare sa ginhimo niya dito sa cross sa Kalbaryo, by sending His Son, mga katuran, to die on the cross, to pay for our sins. Sila, who gave Himself a ransom for all. In verse 5, so that He can mediate between us to God. So that He can intercede us, sinners, to a perfect God. He is now our representative. He is now our lawyer pleading our case, mga katuran, in the court of heaven. Jesus Christ. Mga katuran, amo lang ginhimo sa Diyos. Para lang, mga katuran, ang iya desire, nga luwason niya, mga katawhan, matuman. Pag kita nga nagtuo sa sinang nga plano sa Diyos, sa gospel, mga katuran, nanging participant, mga katuran, sa paghimo sina nga butang, nga ma-reflect naton ang desire sang Diyos, nga maluwas ang madamo halos ang tanan nga katawan sinikalbutan. But before that, mga katuran, we have to earnestly pray with supplication and with general prayer and with intercession prayer and with thanksgiving prayer, mga katuran. To first, we can have a peaceful life, a quiet life, that way, a godly life, an honest life that will reflect the desire of God to save the world.
Not only that, mga turan, sila niya, who gave himself a ransom for all. Mga turan lang tao bala. During his earthly ministry, mga turan, Jesus Christ, sila niya, mga turan, in Matthew 20:28, Matthew 20:28, mga turan, this is where rightly dividing, mga turan, is good. 20, Matthew 20:28. So, sila niya, even so as the Son of Man came not to be ministered unto, but to be ministered and to give his life a ransom for many. Mga turan, a ransom for many. But in this verse, mga turan, sila niya, who gave himself a ransom for all. Meaning, mga turan, during his earthly ministry, mga turan, his life was only for the Jewish people. Not all, mga turan, can be saved during his earthly ministry. But after his death on the cross, mga turan, sila niya dire, who gave, that was the time, mga turan, that he gave himself a ransom for all to be testified in due time. Ano tawag na, mga turan? So there was a time, mga turan, that this ransom for all, mga turan, has not yet come. It has not been testified. There was a time that this has been not testified yet, mga turan. But in due time, when was that due time, mga turan? That due time, mga turan, when God, Jesus Christ, saved Paul in Acts chapter 9, mga turan, that was the due time that his death, the death of Jesus Christ, become a ransom for all. Langin ransom, langin pagtubos na para sa tanan. During his earthly ministry, mga turan, his life was a ransom for many, but today, in this dispensation of grace, mga turan, where there is no Jew nor Greek, mga turan, his death on the cross was a ransom for all. Where, mga turan, not only that, ano pagid ang ginhimo sang Diyos? What other things, mga turan, God did to fulfill his desire to save all the world? Mga turan, he gave Jesus Christ. Jesus Christ gave himself. Then, mga turan, God ordained Paul or ordained his number one nemesis, mga turan, to become a preacher of this, a preacher to the Gentiles. Mga turan, Paul, formerly Saul, mga turan, was the number one nemesis of God. He was the number one enemy of God, mga turan, a persecutor of the church, of the Jewish church, mga turan. Not the church, not the body of Christ, because Paul was the first in the body of Christ. Masiling nato, mga turan, daw ano ang kadako nga gugma kag grasya, o daw ano kadako nga pagpaubos sang Ginoo, that his number one enemy, mga turan, Saul, nakaangkon pa sang kaluwasan. But God sacrificed it, mga turan. Wala pride, wala gid bugal ang Dios, man, mga turan, kung ako lang si Kristo. Nga ikaw gidya po lang akong gamiton man. Number one, taka nga kontra, ginakontra mo ko, ginapersecute mo ko. Pero mga turan nga ambala, nga si Paul ang iya ginluwas. Because of God's, masilin natin mga turan, love, grace, and mercy. Because of His grace.
ginset aside niya ang iya pride. Although, mga kauturan, ang Diyos number one dapat mangin bugalon because He has everything, mga kauturan. Ginset aside and saved His number one nemesis, mga kauturan, and ordained Him, mga kauturan, to become a preacher and an apostle to the Gentiles. Amo nang ginhimos ang Diyos. Ginsakripisyo niya pride, mga kauturan, saving Paul, his number one enemy, mga kauturan, and ordained him to become a preacher. Mga kauturan lang tawag lang. Kung si Christ, mga kauturan, nagsaka ni siya sa langit, mga kauturan, how can we understand the mystery, the riches of His glory, mga kauturan, in this dispensation of grace without Paul? But He gave us Paul, mga kauturan. That's what God did, mga kauturan. He sent His Son, Jesus Christ gave His life, and ordained Paul as our minister, as our teacher, mga kauturan. Mga kauturan lang tawalang balang verse, whereunto I am ordained, verse 7, a preacher and an apostle. Mga kauturan, ang ordination ni Paul, mga kauturan, he was ordained by Jesus Christ, by God, to become a preacher. Mga kauturan lang tawa, a preacher and an apostle, a teacher of the, ano mga kauturan? Of the Gentiles. Who is your teacher? Who is your minister? Who is your apostle? Who is your preacher? Paul. Amo na mga kauturan, ginhimo sa Diyos, ordinahan niya si Paul, save niya dito on his way to Damascus to persecute the church, the Jewish church that was in Damascus, and ordained him to become a preacher and an apostle, a teacher of the Gentile. Mauturan lang ito wala. Gentile ikaw, Gentile ako. Kung may ara man dira Jews subong, you are still included. Because Paul, mauturan, was ordained by God to become a preacher to the body of Christ, wherein there is no Jew and there is no Greek, but one, mauturan, in one body, in that one body, in that same body, mauturan, all nations, mauturan, can be a part and member of that body. For neither Jews nor Greek, mauturan, in this dispensation of grace. So, mauturan, ang tawag na, preachers of today, mauturan, are getting their message from the gospel, Matthew, Luke, Mark, but it was spoken by a minister to the Jews. Mixing it, mauturan, and preach it to the body of Christ, mauturan, that has a tailored fit instructions from God. And that instructions are from Romans to Philemon. That was Paul's instruction. That was God's instruction for us, mauturan. Mauturan ka namin isang ginhimos ang Diyos. Not only He gave His Son, not only the Son gave Himself for the fulfillment of His desire to save the world, mauturan, but He ordained Paul to teach us, to preach to us, Gentiles, members of the body of Christ, the truth, mauturan, siniya dire, in faith and in truth, in verity. That's what God did, mauturan, to fulfill His desire to save the world. And not only that, mauturan,
we believers, mga turan, can now participate in His desire to save the world, mga turan, by living a peaceable life, a quiet life, and a godly life, and a life that is honest, mga turan, that will reflect His desire to save the world. Mga turan. But sometimes, mga turan, we are too proud that we cannot obey these words from God, mga turan. From the admonition of Paul, our minister, mga turan. Because napuno kita sang aton nga bugal. Nga may ara kita sang aton kaugalingon nga pamaagi, pagkabuhi, mga turan, bilang mga anak sang Diyos in kalbutan. May ara kita'y pamaagi, hindi kita makakabuhi sa sining pamaagi sang Diyos. Ang aton niya pamaagi, mga turan, I will build a big edifice, mga turan, so that I can glorify God, mga turan. Tungod sina building nga ako natukod, kag ina nga mga pagtukod sa building, kuhaon ko sa kwarta sa mga members, hindi man imo kwarta kalin sa mga members. Pues padayaw mo dayon, o kahimo ako sa muli kanako nga building. Mga turan, that is not how you participate in the work of God. Mga turan, tabla? Maghimo kita sang dako nga mga schools so that we can train people. Yes, mayo ina, kung hindi ina nanginegosyo, mga kautoran. That is not how, mga kautoran, we participate in the work of God. Sila niya dire? Just pray. Continue in prayer. With supplication, with begging and pleading, and prayers and intercessions, praying for in behalf of others, in behalf of your government officials, in behalf of all men, so that God, through your prayers, will facilitate that you will have a peaceful, quiet, godly, and honest life, so that you can participate and your life will reflect God's desire to save the whole world. Mga kautoran, kung isa, abinagid natin kung ano gid ang contribution tabla. Isa kita ba lang ang mga nagatudlo sa pulong sang Diyos? Do gusto na naton nga maghari sa mga kaanakan sang Diyos. Mayara pa na manumbag na. E gusto gid nga sundon. Mayara dira nga daw hari na sa mga katawhan sang Dios. Pauturan. Ngaman tungod sa aton effort sa pag-alagad kuno sa Dios. But pauturan, sa pag-participate sa desire sang Diyos ng maluwas ang matao. But maturan, it is very clear. In this passage, maturan, in order for us to participate and reflect the life of the desire of God, maturan, to save all people, is for us to have a peaceable life, a quiet, godly, and honest life. Mamakasiling ang mga katawan, uy, kanami isang iya Diyos. Amo gali na iya Diyos. Amo gali na nga iya nga kabuhi nangin amo sina. Kaya iya Diyos matudtuod gali nga Diyos. Mga turan, sa liwat ako ni hambal si mo siniya, whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth. Mga kautoran, Paul is not lying, mga kautoran. Sila niya, in Christ, and I lie not. Si Paul, mga kautoran, sa paghambal niya, na ako ordinahan
nga mangin preacher, mangin apostol, mangin teacher para sa mga hintil, sang mga hintil, way ako gabutig sina. Kasi niya maduran, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Maturan pamangkot ko, gusto mo bala nga ang kabuhi mo maga-reflect sang kabuhi nga naga-reflect sang desire sang Dios nga luwason ang mga katawhan? Ang kabuhi mo bala naga-reflect sang gospel, sang good news nga sa diin makadala sa mga katawhan dira sa kaluwasan? Kung amoy na ang imo gusto mga turan, then siling sa Biblia, live a life that is quiet, not full of drama, chaos, controversy. Work and love your family and worship God with them. Live a peaceable life, godly and honest life. Kung makasiling ka, Pastor, ako, paano ako makaparticipate masina? Otoran, kung di mo pa nabalaan kung paano ka mag-participate sina, simple lang kita yung buhaton. Tuuhi, saligi, ang gospel, ang mayong balita. Ang mayong balita nga si Kristo napatay dito sa cross sa Kalbaryo, ginlubong kag nabanhaw. Kung imo ina tuuhan kag saligan sa imo bugos nga kasing-kasing, makaangkon ikaw sang kaluwasan, kag magkabuhi ikaw, dayon nga may kalinong, may katawhay, Diyos nun nga pagkabuhi, kag anis nga pagkabuhi, kag ang imo kabuhi, maga-reflect man sang desire sang Diyos, nga ang mga katawhan makaangkon sang kaluwasan. Himuay na. Kaya mo ina ang pamaagi para makaparticipate kita sining dako nga buluhaton sa Dios sa iya desire sa pagluwas sang mga katawhan sa sining kalibutan. Let us pray. Amay nga balaan Ginoo, salamat gid sa sining aga. Salamat o God Lord sa imo time, sa imo pulong. Amay nga nagatudlo sa amon to live a life, a peaceable life, a peaceful, quiet, godly, and honest life. Samtang kami nag-participate as your children, as members of the body of Christ, sa paglabot sinang mga katawhan, maway pa makaangkon sang kaluwasan. Thank you so much, O God, Lord, ng imo ginhimo para sa sining nga cause. Too much. You gave your Son, Jesus Christ, to die on the cross. He also gave His life a ransom for all, without murmuring, without complaint. Tungod ina sang iya dako nga gugma sa kalibutan. Sa mga katawhan, Jewish or Gentiles. Lord, thank you for giving us also Paul to be our preacher, minister, and apostle for us, believers in this dispensation of grace. And thank you for giving us the opportunity to participate in this great work of yours. Sa sining halangdon nga trabaho nga buluhaton nimo to save the people of the world. We pray in Jesus' name. Amen.